Hello guys, good evening. Hindi tawag dito, i-update ko lang kayo kung magkano ba talaga yung nagastos natin doon sa grocery. No, so yung grocery natin doon lang sa superstore to kasi pumunta pa si Joy sa Price Mart para bumili ng karne. Pero yung portion nung sa superstore, ang inabot is magkano inabot? $420. O yan. Yan ang inabot ng grocery natin. Doon sa mga nag-comment, I think, isa na rin sa nag-comment doon sa, sa last vlog natin. I think ang nasabi niya is nasa 300. Unfortunately, more than that. No? Umabot tayo ng $420 para doon lang sa mga simpleng nabili natin. Hi guys. Sunday. It's 1, 2, 3 May 3rd. And it's currently 8 p.m. Kita nyo naman, no? Medyo maliwanag pa talaga. We are currently walking dito sa Moffat Street. Pakita lang namin sa inyo yung neighborhood na kung nasaan tayo. Madaming mga gandang development dito. Actually, ito nasa likod natin. Medyo maganda to, modern, updated. And in this one, if you're gonna take a look, panibago na naman. Marami din kami nakita or tinignan dito ng mga townhouses. Apparently, hindi tayo pinala. Diba? But we are happy kung saan naman tayo na nakabili. Although maganda lang kasi yung feeling na mapansin nyo, diba? Hindi ganun kadami yung traffic ng mga sasakyan dito. So, okay na okay sana na mag-walking kayo, maglakad kayo, at mas komportable kayo essentially. Lalo na pag lumaki na si Clark. Kasi by that time, siguro in 2 to 3 years, maglalakad na siya on his own, going to his school. Kung yung environment is essentially ganito lang yung traffic, alam mo, as a parent, you'll be more comfortable na paglakarin yung anak mo dahil ayan nga, medyo slow pace. Kung mapapansin nyo doon sa Blandel, di ba? Napakabibilis ng mga sasakyan. Uy, ganda dito, oh. Daming puno. Ano to? Dorchester Circle, Moffat. Nice. Nakita niyo ba yun? Maganda siguro yung itsura niyan pag nag-fall. Kasi iba-iba yung magiging kulay ng dahon ng puno. Actually, pag diniretso mo tong Moffat na road na to, lalabas tayo nito sa Granville. Yun yung parang main street going sa City Hall. May binibenta dito, for sale. Contact Edward Ryan. Townhouse. Pagdating natin sa dulo, tawid tayo. Guys, tingnan nyo, nagkalat ang rabbit. Ayun, 3 rabbit. Hindi ko alam kung nakikita nyo, ayan. And then meron pang 2 doon. O, diba, may pangalan pa. Pocket Forest. I'm not so sure if that is, I think this is the backside of the school. Maybe. Hindi ko sure. Baka nagkakamali ako. Ay, hindi, totoo. Yeah, I think this is the backside ng school. May natitira pa rin cherry blossoms, oh. Ayan, konti. Yung kulay niya purple. Ayan siya. Ito, bagong complex to. Ito yung Courtyard Gardens. Pag dinire-diretso mo tong Moffat, maaabot mo na actually yung oval track. Is that what you call it? Yung track dito sa Minoru. Right across, yan na yung track. And then beside it would be the community center. Oh, ito na yung Imperial Grand condo apartment. Ayan, oh. Marami din ako nakitang listing na binibenta dyan. Ayan, bali, this is Minoru. Ayan yung parang pinaka-track. And then the other side is the community center. We are walking dito sa may Granville area, going sa Minoru.
And then from Minoru, babalik tayo ng Blandel. Ito yung Imperial Granville. Dito malapit sila sa bus stop. Itong street na to nakikita nyo yan, nasa likuran ko. Atchison Street. Kapag tinawid mo yan, number 3 road na yan, halos katapat na yan nung General Curry. So usually yung mga bata na naninirahan sa General Curry tapos nag-aaral dito sa Richmond High, yan, dyan dumadaan. And dyan din sila dumadaan papunta sa McDonald's for lunch. Dati nadadalas kaming dumadaan dyan pag naglalakad. Pag nilalakad namin si Switch. Ito, Ridgecrest Complex. Nagtingin kami dyan. Maganda naman yung mga unit. Yun nga lang, ang trade-off, open yung carport. Not ideal. Pero kung nakakuha kami dyan, why not? Tapos itong Maple Court, malalaki yung cut ng mga unit dyan. I think nasa mga 2,000 square feet. Parang castle, di ba? Okay naman siya. Yun nga lang, ewan ko bakit parang nilayo kami dyan. Ilang beses akong nagsubok na tumingin ng property dyan, pero laging hindi natutuloy. It's either yung realtor wala, hindi available, or na-miss na namin yung oras. Hindi lang siguro talaga siya naging priority, or siguro nilalayo na lang tayo sa hindi maayos na unit. Pero itong Minoru na to, dito yung dog sitter namin para kay Switch pa nagbabakasyon kami. Yan, Pilipina din yun eh. Okay naman siya, maayos. Minsan nga parati nilang nabibigyan si Switch ng ng special treat. Alain mo si Switch, pinapakain niya ng blueberry doon sa sitter na yon. Yung naggastos namin sa sitter, parang inahabot kami ng 1,000 plus for his entire stay nung nagbakasyon kami sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Parang na rin siya lumipad kasama namin. Kasi yung binayad namin sa sitter niya para na ring plane ticket. Dito sa Abercrombie, nagtingin din kami dyan. Yung building niya, luma kasi yung parang building itself. High ceiling, big cut din. Ang parang hindi lang namin nagustuhan is yung courtyard nila, parang hindi maintained. So parang inisip-isip ko pa lang, kung ganon ka hindi maintained yung property, ano ba yung mga maintenance, di ba? Although maganda yung mga cut dyan, talagang vaulted ceiling. I think 18 feet yung taas or more nung kanilang ceiling, kaya talagang ramdam na ramdam mo yung pagka-open space ng unit. How I love the city of mine. It never gets me down, city of mine.